Masayang balita, mga Ophirians. Bago natin ibigay ang pagpapatuloy ng pang-apat na kautusan, muli naming ipinaalala sa mga baguhan na balikan ang unang bahagi nitong serye, yung first segment ng Weekly Sabbath. Sa video na ito, ibabalik ng Ophirian Heritage Conservatory ang tunay na biblical calendar ng mga Hebreo. I-reveal namin sa inyo ang reset point na ibinigay ng Abba Yahweh. Lulutang ang tamang Sabbath day mula pa kina Moses hanggang sa Misaya. Naglaho yan mula nang sakupin ng Roma ang Israel. Marahil, nagtataka kayo, paano namin nalalaman ang lahat ng ito? Kung mauunawaan nyo ang totoong kahulugan ng Matthew chapter 17 verse 1 hanggang 3, hindi na kayo dapat nagtataka bakit muling nabubuhay ang panahon ni Moses. Note, hindi po kami nagkiklaim ng kung ano-anong titulo or katanyagan. Ngayon, sisimulan naming ipaunawa sa inyo ang biblical calendar. Kailangan kasi yan maipasok sa inyong puso at diwa kasama ang covenant. Sa mga claimers na Sabbath keepers daw sila, sorry po, pagano pa rin ang sinusunod nyo. Ngayon, sisimplihan po namin ang presentation, basta lagi nyo lang tatandaan itong context. Number 1, ang ancient Israel ay walang radar at walang teleskopyo. Wala silang relo at kalendaryo na gaya sa atin ngayon. In short, primitive. Number 2, hindi nila alam ang mga sinasabi nating conjunction at kung ano-ano pang mga komplikadong concepts ng modern astronomy. Basta ang alam lang nila ay aabangan ang paglitaw ng new moon at bibilangin nila ang mga araw hanggang sa muli nitong paglitaw. Ibig sabihin, new moon to new moon. Gayunpaman, nagawa nila noon, higit na magagawa natin ngayon dahil sa modern technology. Ang foundation text na basihan ng pag-observe ng new moon ay matatagpuan sa Genesis chapter 1 verse 14. And Elohim said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years. At sinabi ng Elohim, magkaroon ng mga tanglaw sa kalangitan upang hatiin ang araw or daytime sa nighttime o gabi, at maging palatandaan para sa pagkakahati ng mga panahon o seasons, mga araw at taon. Yan ang kalendaryo na hindi pwedeng baguhin ng sinuman. Unang tanong, dapat bang sundin ang mga new moon sa panahon natin? Yes, hindi lang yan para sa ancient Israel. Katunayan, sinabi ni Prophet Ezekiel na susundin ang new moon hanggang sa New Kingdom. Ezekiel chapter 46 verse 3. Likewise, the people of the land shall worship at the door of this gate before the Elohim in the Sabbaths and the new moons. Ipinahayag ni Propeta Ezekiel na ang mga tao sa lupain ay magsasamba hanggang sa New Kingdom tuwing Sabbaths at new moons.
Masalimuot ang pinagdaanan ng biblical calendar kasing salimuot ng pagkakawala ng tunay na pangalan at pagkakakurap ng Bible translations, kagagawan niyan ng Babylonian at beast system. Daniel chapter 7 verse 25. He will speak against the Most High and oppress his people and try to change the set times and laws. The holy people will be delivered into his hands for a time, times, and half a time. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at kanyang uusigin ang banal na pinili at susubukan niyang baguhin ang mga panahong itinakda at mga kautusan. Ngunit, hanggat naandyan ang buwan at araw, maibabalik at maibabalik ang biblical calendar. Ilalabas ng Offeryan Heritage ang kaalaman para alam nyo rin kung paano bubuuhin sa muli ang winasak na biblical calendar. Numbers chapter 10 verse 10. Also at your times of rejoicing, the appointed festivals and new moons, feasts, you are to sound the trumpets over your burnt offerings and fellowship offerings, and they will be a memorial for you before your Elohim. I am Yahweh, your Elohim. Iniutos sa mga Israelites na i-monitor ang paglabas ng new moon at yun ay i-announce sa buong lupain upang makapagsagawa ng kaukulang pagtitipon. At sa panahon ng inyong pagdiriwang sa inyong itinakdang feasts at new moon, hihipan nyo ang shofar o trompeta sa ibabaw ng inyong sinunog na handog. Yan ang inyong paggunita sa harap ng inyong Elohim. Ako sa Yahweh, ang inyong Elohim. Talakayin muna natin ang cycle ng buwan sa napakasimpleng paraan. Mula sa isang new moon, magkakaroon ng 29.5 days na agwat bago ulit ito lumabas. Ibig sabihin, ang isang regular na buwan sa biblical calendar ay may 29 days. Ngunit, dahil sa butal na kalahating araw, kaya nagkakaroon ng 30 days ang ibang buwan. Pansinin nyo na ang 2.5 o 2 kalahating araw ay nagiging isang araw. Yan ang pang 30 days. Ngayon, paano na-determine kung ang isang buwan ay 29 days lamang? Ganito yun. Pagkatapos ng 29 days, inaabangan ng Israelites noon kung lulutang ang new moon kinabukasan ng gabi. Kung walang new moon na lumitaw, ibig sabihin ang buwan na patapos ay may 30 days. Ganyan kasimple. Tandaan natin na wala silang alam tungkol sa mga conjunctions at complicated astronomy concepts na ginagamit natin sa makabagong panahon. Ang alam nila ay tumingala sa langit at tingnan kung lumitaw ang buwan. Ganyan lang po kasimple. Ngayon, dumako tayo sa sunod na tanong. Paano makukuha ang tamang araw ng Sabbath? Para masagot yan, kailangan nating matagpuan ang reset point na sinasabi sa Exodus chapter 12 verse 1. Yahweh said to Moses and Aaron in Egypt, "This month is to be for you the first month of your year." Meaning, kailangan nating hanapin ang first month ng taon sa pamamagitan ng new moon. It follows na ang first day ng first month ay ang first day ng taon. Ang new moon at ang mga pangyayaring nakapaikot sa kamatayan ng Misaya ang magtuturo sa atin upang matumbok ang tamang araw ng weekly Sabbath. Sa mga marunong gumamit ng Excel or Google spreadsheet, pwede po kayong gumawa ng sarili nyong plotting para alam nyo kung paano i-reconstruct in case bigla tayong maglaho sa YouTube. Huwag po kayong maging dependent sa amin. Tandaan nyo itong step-by-step guide. Gamit ang Excel worksheet, i-plotting nyo muna ang buong taon ng 2020 na nasa regular calendar. Gaya nito, first column ay dates ng regular calendar. Kung gusto nyo isama ang araw ng mga dates na yan, pwede rin.
Basta ang importante, maunawaan nyo ang principle. Sa susunod na column naman, doon nyo imarka kung kailan nangyari or mangyayari ang new moon. Kumpletuhin nyo buong taon. Gamitin nyo ang 2020 new moon ng Jerusalem. Ganito ang kalalabasan niyan. Isunod natin ang plotting ng 29 days cycle o tinatawag nilang lunar cycle. Sa susunod na column, lagay nyo agad ang number 1 hanggang 29. Ang new moon ang day 1. Expectedly, pagkatapos ng 29th day, dapat may new moon ulit na susunod. Ngayon, kung walang new moon pagkatapos ng 29th day, meaning ang buwan na yan ay may pang 30 days. So, importante ang pag-number nyo ng 1 hanggang 29. Lahat ng new moon ay day 1. Pag hindi new moon ang sumunod sa 29, meaning 30 days yan, sana klarado po tayo. Magdadagdag po kayo ng pang 30. Ngayong nailagay nyo na ang regular calendar at new moon side by side, mag-focus na tayo sa month of Aviv. Dito lulutang ang reset point na magiging guide natin, hindi lamang para sa weekly Sabbath, kundi para sa monthly at annual Sabbath marker at mga feasts. Ngayon, nagtataka kayo, bakit Aviv ang simula natin? Yan po kasi ang sinasabi sa Bible na magsisimula ang taon in relation sa green ears o yung pagkakahanda ng aanihing barley. Ipapaliwanag natin yan sa mga susunod na video para hindi kayo maguluhan sa plotting dito. Later na natin susuportahan ang Aviv. Ngayon, punta kayo sa day 14. Yan ang time na kumain ang Israelites ng lamb or tupa sa gabi bago sila lumabas ng Egypt. Yan din ang unang araw ng 7 days feast of unleavened bread. Ngayon, gumawa pa kayo ng isa pang column sa kanan. Ilagay natin kung ano ang significant events sa loob ng 7 days ng unleavened bread. Ang day 1 ng unleavened bread ay tinatawag ding Passover. Paalala po, minsan may mga literature po na interchangeably ginagamit ang salitang Passover para sa unleavened bread. Pero sa totoo lang, magkaiba ang Passover, magkaiba ang unleavened bread, although nangyari ng sabay. Parang isang panahon sila. Ang day 1 ng unleavened bread ay Passover. Ito ang sinelebrate ng Messiah bago siya nahuli. Ang day 6 ang sinasabi na day of preparation kung saan namatay ang Messiah, Yahawashai. Bakit tinawag na day of preparation? Kasi ang susunod na araw ay Sabbath ng last high day ng Feast of Unleavened Bread. Ngayon, gawa pa kayo ng isa pang kolom. Ilagay natin ang mga pangyayari sa Messiah parallel ulit sa Feast of Unleavened Bread. Ang Messiah ay nag-celebrate ng Passover sa first day ng Unleavened Bread dahil alam niyang yan ang day 14 mula sa new moon ng Aviv kung saan isinagawa ng Israelites ang Passover. Huling gabi nila yun sa Egypt. So, ang Messiah ay nag-celebrate bilang paggunita ng Day of Passover. Ito ang popular sa atin na tinatawag na The Last Supper. Ngayon, pagkatapos ng Messiah mag-Passover, siya ay nadakip. Tandaan nyo, Day 1 yan ng unleavened bread at Day 14 ng buwang Aviv. Highlighted po ng green para hindi kayo malito. Ang Messiah ay namatay at inilibing sa Day of Preparation. Yan ang Day 6 ng Unleavened Bread at Day 19 ng Month of Aviv. Ipagpalagay na natin, around 10 p.m. siya na ilibing. Mananatili siya sa libingan ng 3 days at 3 nights. 3 araw, 3 gabi. Ibig sabihin, kukumplituhin ang 72 hours gaya kay Jonah sa loob ng isda.
Ang pang 3 days and 3 nights niya or 72 hours ay 10 p.m. ng gabi. Day 22. Ibig sabihin, ang Misaya ay muling nabuhay sa gabi ng day 22. Yun ang pang 72 hours niya sa libingan. Ngayon, sinasabi sa Biblia na ang pagkabuhay ay naganap sa day 22 bago pumasok ang day 23, which is first day of the week. Nakita mo na ngayon ang marker ng weekly Sabbath. Yan ay day 22 ng month of Aviv. Confirmed din yan na siya ay nabuhay end of Sabbath bago pumasok ang first day ng simana sa pagsikat ng araw. So, klaruhin lang po natin kasi ito kadalasan nagkakalituhan dito. Ang pagpasok ng unang araw ng simana ay sa sunrise, yung pagtaas ng araw. Ngayon, ang Misaya ay nabuhay bago pa sumikat ang araw. So, ibig sabihin, ang Misaya ay nabuhay sa loob pa ng Sabbath at hindi sa first day. Sana klarado po tayo dyan. Ngayon, dahil nakita mo na ang isang accurate na Sabbath, yan ang day 22 ng month of Aviv, i-plot nyo na ang 7 days cycles ng weekly Sabbath. Magbilang ng 7 araw paakyat at pababa para mabuo ang taon. Magbilang ng 7 araw, 7 po yan. So, mula sa April, mag-plotting po kayo paakyat, March, February para ma-update. Then, pababa naman, mula sa April, pababa hanggang sa matapos ang taon. Ngayon, hindi namin masabi kung coincidental lang o nagkataon lang na tanging ang first weekly Sabbath lang ng taon, first day ng unang buwan, first day ng unang taon ay iisang araw sabay sa first new moon. Tila lumalabas na yan ay isang reset point at tumutugma sa sinabi ni Abba Yahweh sa Exodus chapter 12 verse 1. Yahweh said to Moses and Aaron in Egypt, "This month is to be for you the first month of your year." Ngayon, tingnan mo sa regular calendar kung saan lumagpak lahat ng minarkahan mong Sabbath. Remember, the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall do your work, but on the 7th day is Sabbath. Alalahanin mo ang Sabbath day at pakangbanalin. 6 na araw mong gagawin ang iyong trabaho, ngunit ang ikapito ay Sabbath. Tila pahihirapan talaga ang lahat ng gustong sumunod sa Sabbath. Bago matapos itong video, ipapakita namin ang kompletong plotting ng calendar. Pwede nyo po itong gayahin. Pause nyo na lang ang video. Note po, nag-focus lang po kami sa plotting ng mga days para mabuo ang calendar system. Hindi po tayo nagbigay ng maraming verses dahil malilito kayo mag-analyze ng sequence. Nakafocus po tayo sa technical side. Sa susunod na video na namin, ipapakita at tatalakayin ang mga supporting verses na aming pinagbasihan. Humihingi po kami sa inyong lahat ng paumanhin dahil sa pagkakaroon ng mismatch noong inilipat na sa regular calendar ang plotting. Nagkalituhan po dahil hindi na-consider ang leap year ngayong taon. Gayunpaman, eksakto po ang biblical principles and everything is naitama na. Salamat sa mga maagang nakapuna at kaagad tayong inalerto sa mismatch. With finality, ang weekly Sabbath ay pumapatak po sa Tuesday o Martes sa ating kalendaryo. Sa muli, paumanhin. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa Ophirian Channel. Sa mga new subscribers, welcome home to our heritage. Be blessed. Shalom.